Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay January 21, 2025. Tuesday nga po at matamlay pa rin yung galaw ng ating market. Hindi pa rin natin makitang gumalaw yung market kahit na nagpaparamdam na si Donald Trump, di ba? So, meron na siyang mga ginagawa dun sa bandang US naman. Maliban dun sa inayos niya yung problema dun sa bandang TikTok naman natin. Okay, so nag-drop pa rin tayo negative 0.15%. So mahina pa rin market natin kasi nag-close tayo. 6.3 lang naman, 6.340.21. Kung sisilipin mo yung galaw ng market natin dito, so nagsa-sideways lang tayo dito sa bandang baba. Pero hindi pa natin masabi na bottom kasi nga meron pa rin ulit tayong 173.15 million na net foreign sell po dito sa market natin. So naglalaban pa rin yung galawan ng mga blue chips natin. And nandito pa rin tayo sa mga small caps na stocks or trending stocks. So merong isa dito na big caps natin, si Converge. So medyo gumaganda yung galaw niya, di ba kahapon malino na breakout na siya. Abi ngayon, tinatouch na niya yung 18 pesos na current price natin. Eh, congrats po dun sa mga naiwan dito kay Converge natin. So isa sa mga nakasurvive sa decline na market natin. So nag-up siya ulit ng 2.62%. And meron siyang, net foreign buy na siya, 23.44 million net foreign buy sa market natin. Tapos si SCP, ayan, medyo kumukuha pa rin ng buwelo. So, nag-drop naman siya ngayon. Kapag nag-gain siya, bumawi siya. Pero nag-drop naman siya ngayon ng negative 2.52%. So, meron siyang 1.82 million net foreign buy. Hopefully, hindi niya gayahin si dito, di ba? Nung nahirapang umakyat, biglang na pull back yung price action natin. Okay, next, Alter. Ano ba nangyari dito? Okay, so nag-up siya 1.69%. Yung parang Toro ito si Alter natin last time. So meron siyang 30.02 million or rather 30.02 thousand net foreign buy. Tapos si SPNEC, yan, yung sipat-sipat natin nung nakaraan. So nagkaroon na siya ng breakout na rin siguro to, no? Sa downtrend niya last time. So meron siyang, ayun, malakas siya ngayon, 4.55% na gain for today's trading natin. Hindi ko nakuha yung net foreign buy. Mamaya silipin na lang natin. Tapos, kabaliktaran naman itong si URC at saka si GGS natin, di ba? Medyo mahina siya. So, nag-drop to ng 4.07%. So, mahina pa rin tong si URC natin. Hindi pa rin malinaw din kung ano yung magiging, kailan siya magkakaroon ng reversal ng kanyang direction naman. Okay? So, not so good pa rin. So, same din lang sa ibang blue chips na galawan natin. Tapos si Plus, nag-drop negative 1.64% and 144 million net foreign sell. Ayan. So wala pa rin catalyst po yung market natin. Kaya yung mga pinag-uusapan natin is parang sideways pa rin yung galawan ng buong markets naman natin. Okay? So disclaimer pa rin guys, hinantay natin na gumanda yung galaw ng market kasi yung futures ng US market ngayon medyo okay siya, di ba? Kasi first day ni Donald Trump sa kanyang pwesto o ipoproclaim ba siya ngayon o kahapon. So, tingin natin is magiging optimistic ng konti yung US market. And then nakalimutan ko sabihin, si Bitcoin, biglang nag-drop pala siya. So, from 110, 109, kahapon is nag-drop to 103,000. Ayan. So, ganun yung galawan niya, no? So, nag-spike and then biglang binabawi naman siya. Okay, so tuloy natin. Disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stock yung gusto mong bilhin. Lalo na ngayon, medyo may na yung galawan ng lahat ng stocks natin. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo, join ka po dito sa trading community natin. So yung mga nakasubscribe, maraming sana po kahit may yung market. So meron pa rin tayong views. So check mo lang po yung ating trending stocks. So sabi natin, hanggat meron tayong time. So magre-review tayo sa market, good times or bad times naman siya. Okay? So company reviews, wala pang bago yan. Mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis. Grabe yung pagka-sideways ni PSE, no? Sideways siya, pero lumalabas pa rin pa konti-konti yung net foreign sell natin. So, fundamentals, yung mga risk management sa market, check mo na lang, and yung mga basic na learnings natin sa PSE market naman. Okay?
So check mo na lang yan. Tapos follow po ako dito sa ating Flabby Trader, Crypto to para sa mga play to earn games natin sa social media, Facebook account na Flabby Trader. Check mo lang po para updated kayo sa mga posts or dito sa ating Facebook page na Malawi Traders. Pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Madagipig yung mga articles natin dito sa US, dito sa Philippines, sa US market and cryptos. Hindi ko pa maharap yung mga websites natin ulit. Tapos sa mga news, ayan, konti lang yung balita na na-post ko dito. So dito muna tayo sa pinaka-summary ng market natin. Okay, so sino bang panalo ngayon? Nako, tinamaan si mining and oil. Negative 2.13%, followed by services sector, negative 0.82%. So yung nag-drop kagabi, si property, more than 1% yata to kagabi. Ayan, binawi din niya. So nag-up siya ng 0.89%. Holding firm 0.34. Ayan. So, kailan kayo matatapos tong net foreign sale natin na to? 173.15 million net foreign sale. So akala ko said na yung yung foreigners natin o ano ba yan? Check out lang ba yung ginagawa nila dito sa markets natin. Ayan, ano ba yung pindot ko? Tapos sa summary ng market natin, mas marami yung mapula, no? Mas marami pa rin mapula dito sa market natin. So, URC at saka si GGS, ayan, yung magkapatid o mag-parent. So, laglag pa rin sila. URC negative 4.07%. GGS negative 2.59%. So, hukay pa rin yung mga stocks natin. Bloomberry negative 1.97. CNPF nangyari dito. Negative 1.93%. Okay. So, tapos sa winner, si Converge, kasi ito yung nagkaroon ng trending sa ngayon. So, nag-up siya ng 2.62%. Si ACN, 1.99 bumawi. And then yung properties natin dalawa, SMPH, 1.45, Ayala, 0.99%. The rest, parang sideways din yung galawan ng ibang stocks natin. Okay? So, no choice tayo. Mag-aantay talaga tayo na mag-recover po yung ating markets. Okay, so foreign funds bought, AUB, CBC, manipis pa rin, no? ASN, Manila Water, SEC, GSMI, Keeper, Monde, CHP, Aboitiz, SM, A-Rich, Creed, RCR, Robinson Land, Globe, Converge, at C. Dito naman natin. So ito yung mga binenta, foreign funds sold, BDO, BPI, puro bangko, Metrobank, Security Bank, AP, MER, SPC, SPNPC, o ba't pinenta si SPNC? CNPF, DNL, EMI, umakyat eh. ACAGI, DMC, JT Cap, Ali, Philrich, FLI, Tel, ATI Cebu, ICT, Macro Asia, Bell Bloom, at saka si Plus naman natin. Ayan. So, kukunti lang yung napost ko na balita dito kanina. So, ICT, Contecon, Guayaquil, subsidiary of Enrique Razon ICT is revolutionizing Ecuador's banana export. Alter, renewable energy firm, has enlisted Alpha Primos and Astris Finance as financial advisors. CREC, ito gusto breakout niya, no? Philippine Shark neto. CREC natin anticipates higher capital expenditure. Nickel, Zamora Family's Nickel has made history, first mining company to measure carbon emission. Tapos si CREC ulit, ano ba yung mga corporate na balita for today's trading natin? Okay, so Meralco will draw from its 75 billion 12-year credit facility with BDO. BRM, ngayon ko lang nabasa ito ulit, has authorized CEO to enter a joint venture agreement with the provincial government of Misamis Oriental. CHP targets profitability in 3 years. Hopefully, tagal na yung sinasabi yan. CREC plans a higher 2025 capital expenditure. And then si Megawide natin clarifies that Cavite BRT project spanning 42 stations, ano ba to? Is set for partial operations by September 2025 pa. Ayan. So, antay muna natin siguro kung ano mangyari dito kay Megawide din natin. Ayan. SEC, accumulate cautiously. Ayan, malapit na raw siya sa kanyang fair value target price. So sabi ng Philstocks is 44 pesos and then yung last traded price is 36. Pero pa-breakout to, di ba? So Asia stocks mostly rise across the region as awaits clarity on Trump's policies. Yung crypto, ano kayo mangyari doon. So CMEX targets profitability in the next 3 years.
DMC, okay yun din. RCB plans to offer US sustainability loans. Mega World plans to launch at least two new township. Ano pa mga balita natin? Telecom sector, modest growth likely to continue, awaiting potential catalyst. Ayan, wala ring catalyst siya. So, three things to watch this week. Trump inauguration, quarter 4 earnings, malapit na, di ba, mga early February. Nilalabas yan. And then Davos WEF meetings. So risk off. Trump took office today and started to avoid the wait and see attitude of traders to whatever may happen in the wake of this day. Ayan. So kailang wala din namang masyadong nangyari. Pero yung US dollar, bumagsak. Ayan. So lumakas yata si piso natin, no? Bumaba yung ano, US index na dapat market dapat yan, no? So Bitcoin tumbles to 101 kanina, pero 103K na yung ano, sinilip ko. After Trump's makes no mention of crypto in inauguration speech. So yun din pala yung inaantay niya. Catalyst galing naman kay Donald Trump. Okay. So, okay. Kaya pala sarado kahapon. So, Martin Luther King Day. Ayan. So, meron silang holiday. So, wala tayong reference sa galawan ng ating market. Pero yung futures, yun nga, sabi ko kanina, yung futures na pinapakita ng market is medyo okay naman yung galawan doon sa US natin. Okay? So, yan. Patalastas po ulit yung ating Patreon, yung mga gusto guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito, ha? Check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay naman dyan o yung mga rules natin. Okay. So, punta na tayo dito sa chart. Mukhang mabilis yata itong review natin na to. So, wala pa rin kasi eh. Medyo matamlay talaga yung market. Oh. Dito lang tayo sa bandang 6,300. So, hindi na babago yung range natin sa kanya. Binababa ko pa nga na yung 6,1 dati. Pero sige, lagay mo natin dyan kasi medyo lumalaban yung price action natin. Tapos, yung trend natin, descending triangle o depende sa tingin mo, descending channel yung yung galawan ng markets natin. So, very bad, lower high, and then lower lows pa rin yung market natin. Wala namang gumalaw from the last 2 days, these last 2 days of trading natin. So, 6,340, okay na yan. Huwag na bumaba ng 6,100. Negative 0.15%. And meron siyang 173 million net foreign sale pa rin yung ating mga alaga. Okay, so tingin tayo sa mga winners. Meron ba tayong pag-uusapan na mga the winners, TCB, TCA. TCB, TCB yung nakikita ko dito eh, pero wala namang volume. Si PERC, ito, medyo tinatry buhayin. Meron siyang up na 6%, easy, SPNEC yan. So yata pinakamalaki yung volume yun, ayos to pag medyo bumalik to. Mamaya pag-usapan natin. 4%, tapos si Vita Rich, ayan, lumalaban na rin, 3.7%. Converge, panalo si Converge Nako, nang iwan na si Converge natin. So 2.62%. Manila Water, okay, parang ganun din siya, di ba? Sideways, so parang Converge yung galawan niya last time. Tapos si ASEN, nasa baba. 1.99% meron siyang konting net foreign buy. Si Bell, wala. 1.81% Alter. Ito may volume. Uy, para lumalaban si Alter nga, no? Ayun, no? Okay. Okay. So, nag-aantay ng catalyst talaga yung mga stocks. Ayaw mag-breakout yung mga gusto mag-breakout. 1.69% China Bank. Ito din, no? Malapit na rin to. 1.45% and sino pa? ABS, 1%. And nag-close the gap na si ABS-CBN natin. MRC, yun o, bumalik siya. 1.15%. Okay, so tingin tayo ng mga losers. Sino ba tinamaan? Si CHP. Nako, double top pala si CHP. Negative 9.6%. So meron sumala na konting foreigners pero maliit. Tapos si EI, minus 4%. Pabagsak pa rin si EI natin. Tapos si URC, ito nga nag-drop. 4%. Si Now, 4%. Walang volume si Now Telecoms. Apollo, profit taking muna, minus 3%. Macro Asia, minus 3%. Nag-breakdown na rin si Macro Asia. GGS, ito pabagsak. Minus 2.59. Megawide, pabagsak. Ito, si Bloom, kasama niya nag-uukay.
minus 1.97%. Okay? Si Plus, pag-usapan natin, drop din siya na 1.64%. Okay? So wala yata magandang putaan for today's trading natin. Ayan. So yan po yung chart natin. So ikaw na bala mag-adjust ng trading channel natin, pero ganun pa rin naman, hindi nagbago yung results nito. Okay. So balik tayo sa global markets. Ano ba mangyayari dito mamaya? Okay, so mukhang maganda mamaya yung galawan dito sa global markets, yung mga alaga kaya nating semicon stocks, makabawi pa. So sa S&P future, 0.47% makayat siya. Dow future, 0.44 pakyat din. And 0.52 etong si Nasdaq futures natin. So mukhang maganda po yung galawan ng market mamaya. Tapos eto medyo nag-sideways na si European stocks and Asian markets mix. At nag-drop na malakas dito sa bandang India. So maliban sa kanya at sa Philippine market na mahina, the rest the rest maganda yung galaw ng mga indices sa global markets natin. Okay, crypto. Nakabili ka ba doon sa tuktok? Ang hilig ni crypto no? Ang galawan ni crypto, biglang pumipitik pag may catalyst and then few days, bigla di bumabagsak ng malakas. Kaya nantatrap, parang trap lagi yung galawan ni Bitcoin. No? So kung medyo ano ka dito leverage, yari na naman. So 103K si Bitcoin kasi minus 4%. Kung naka 20% leverage ka, i-stop out ka na ni Binance. Ayan. So Ethereum 3,300, drop ulit siya. XRP, ayan, lakas din yung drop 3.1. Sol, ayan, ito yung nag-spike kapon eh. So yung Trump na meme coins natin. So 238 yung current price, lahat pullback BNB 687. Okay, so pullback day dito sa ayan ito yung Trump na token official Trump USD, no? 100. Tindi pala na ito, no? Trump ba talaga tong token na to? Silipin lang natin ito yung yung pinag-usapan sa crypto world eh. So, panalo yung mga bumili, no? Pero 181%. Nasaan yung chart nito? Wala tayong makita ng chart. 1 day. So, ibig sabihin kakabukas lang nito, no? So, wala tayong 5-minute chart, no? Para makita natin yung galawan. Ayan, no? 200%. So, kung sino man yung gumawa niyan, congrats. Gumawa ng token kasi official Trump USD. Tingnan natin kung totoo yan for the coming few days naman. Okay, so balik tayo dito sa PSE market. Okay, unahin natin si Converge. Okay, so breakout na po. Ulit, si Converge natin. So another green day para sa mga holders natin. So naalala ko tuloy yung ganito yung galawan ni Asen last time. Okay, so nag-recover siya and so on the way na tayo dito sa 19 pesos. So yung current price niya 18. Ayan, so mukhang bubutasin na to bukas kasi meron siyang meron ng ewan ko kung totoong to yung nagpo-push ng price action nitong si Converge natin. So pero actually ito yung pinaka-channel natin sa kanya. So ito lang yung pinakamalapit na resistance dito. Kita ba? Dito sa bandang taas. Ayan. So, kaya nilagay ko dyan. Pero parang, okay. So, cross finger na lang kasi nasa na siya eh. Nasa overbought condition na yung stocks natin. Pero malay mo, meron din siya. Maganda na ito, pag gumanda yung galaw ni Philippine Stock Exchange natin, so pwede niya itulak tong si Converge natin. So, 2.62%. Pakunti-kunti lang pero maganda tignan kasi gumagalaw itong si Converge natin. So 23.44 million net foreign buy kaya lang medyo nag-overbought na nga yung RSI natin. Malakas yung volume niya buhay na buhay yung volume niya Converge and then meron siyang magandang RSI at saka MACD formation. So wala din akong naghanap ako wala naman ako makitang catalyst para dito kay Converge natin. Okay? So yun na lang muna. Mukhang isa to sa mga winners natin for 2025. Next, SCP. So ano ba nangyari sa rumors natin kahapon? So di ba sabi natin inaantay na ito si Maharlika mag-invest sa kanya. So lalagay ko na lang muna yung resistance dito sa 14 pesos o 13.94. So hindi ko tinatanggal yung pagka-bullish niya dahil dun sa balita na yan. Kasi kung totoong matuloy yun, is a good sign para sa mga stocks. Si
NGRCP at yung market kanina. At saka, kasi may stake tong si ano, SGP natin doon. Okay, so medyo nag-pause yung price action natin. Nag-drop na negative 2.52%. So, hindi naman drastic yung ano. Tingnan natin bukas. So, meron siyang 1.82 million net foreign buy. Pero maganda yung ano niya. Maganda lahat ng wala pang hindi pa na-break yung ano yung trend ng RSI natin. Okay, so goods pa sa ngayon. Itong si SCP natin. Next, Alter. Ano bang catalyst natin dito kay Alter? Market siya eh. So makita mo, nag-recover siya, no? Laki din ng drain up neto last time, no? So kahatin natin na. Nung shake out siya, 16%. And sobrang mga 18% na yan, no? Ayan, 70% na yan. Binalik at lalong gumanda pa yung trend niya. Kasi may chance na mag-breakout ulit ngayon. Nakabalik si ano. Ayan, sakto sa trend pala yung galawan niya last time. No? Nag-bounce siya dito. So, kailan kasi nakakatakot to, no? Yung dalawang volume mo, may buo siya na malaki, pero bumalik nga din naman. Ayan, so ano bang meron dito? Bukod dun sa nakautang siya, di ba? Pero pangit yung ano first quarter earnings niya. Hopefully dito hindi to bloopers si Alter natin kasi meron naman siyang volume eh. Kung sabihin mo na wala na lahat to dahil dito sa dalawang volume na to, meron naman pumalit sa kanya. So bumalik pa rin yung price action ni Alter natin. Okay, so 1.69% and 30K. Net foreign buy, so bullish yung itsura ng RSI level natin. Next, SPNEC. Okay, so ito na lang yata yung maganda na napansin natin na may trend, di ba? From the previous reviews natin. So breakout na siya. Ngayon, saan ba tayo titingin? Okay, so dito yung pinakamalapit na resistance. Pwede rin naman dito kung medyo bullish ka kay SPNEC natin. So dire-diretso pa rin, no? Hopefully. Okay, nawala na yung pagka-overbought pero halos mag-overbought ulit dahil sa 4% na galawan, 4.55% and meron siyang 518K net foreign sell. Ayan. Follow the trend lang tayo kay SPNEC habang nag-aantay tayo ng catalyst dito sa buong market natin. So malalaki yung bigwas niya, no? Ayan. Tapos yung volume niya, malalaki yung volume niya eh. So more than 30 million, no? O 10 million ng mga nakaraan. So hindi siya bumababa ng 10 million sa buyers side natin. Okay, so tingnan natin. Malay mo, yan eh, kasama ni Converge, di ba? Makita natin after mag-react ng market kay Donald Trump. Hopefully, itong mga pabagsak na stocks natin, GGS, URC, sino pa ba, Meg White nakita natin kanina, makarecover siya. In the short term, siguro nag-aantay na to ng mga earnings. So medyo pangit kasi tingnan mo. Second quarter minus 22%, first quarter okay siya. And then third quarter naging negative 50% si URC. So siguro yun yung mga nasisilip ng mga traders natin. Wala yatang pag-asa for the short term. So lumalabas muna yung mga investors natin sa kanya. Ayan. Hopefully ito na yung drawing natin sa kanya. So broken siya and then sakto. Nandito yung pinaka-support level niya. So tingnan natin bukas kung magkaroon siya ng bullish engulfing candle. Kaya ang worry ko dito sa kanya, itong mga to, ang lalaki ng volume na lumalabas sa kanya. So, parang hindi pa tapos yung downtrend nitong si URC natin. So, negative 71.83 million net foreign sale. And then lastly, plus, nangyari kay plus natin. Okay, so nagsa-sideways lang si plus din natin. So, super sideways ng galaw ng market natin. So, above RSI 50 pa rin naman. So, optimistic pa rin tayo sa laga natin na gumalaw siya for the coming few days naman. So, tingnan na lang natin. Hopefully, hindi retest sa support yung gagawin niya. Kasi yung chart niya, so mukhang nauntog dito. And then, may chance na mag-breakdown dito sa MA20 or MA9 natin. So, nag-drop siya kanina, negative 1.64% and 1.44 million net foreign sell naman. Okay, so balik tayo dito sa PSE. So wala muna masyadong expectation sa markets. Mahirap mag-assume. Especially wala naman tayong nakikita na net foreign buy. Kaya lagi araw-araw ang inaabangan natin dito sa market is kung kailan babalik yung ating stocks. Pag wala,
So, ang traders natin, maglalaro lang muna dito sa mga lumalabas na trending stocks. Okay? So, yun na lang muna yung ating review bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palam Trader na YouTube channel. Join ka na sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.